Uunahan na kita, this is not your typical kabitan movie. Paano kung yung babaeng pinatuloy mo sa iyong tahanan bilang isang kaibigan ay siya palang unti-unting sisira ng iyong pamilya? Ito ang kwento ng isang mag-asawa na tahimik at maayos ang relasyon. Si Gadis at si Adika ay mag-asawang merong simpleng pamumuhay at halata sa kanila na nagmamahalan sila. Pero kagaya ng maraming relasyon, may mga problemang pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang masasayang ngiti. Sa umpisa, parang normal lang ang lahat. Hanggang dumating ang pa-main character na si Susie. Friendly, madaldal at mabilis makagaanan ng loob itong si Susie. Tinanggap siya ni Gadis ng walang kahit na anong pagdududa dahil naniniwala itong mabuting tao ito si Susie. Pero habang tumatagal, napapansin ni Gadis na nagkakaroon ng tensyon between Adika, asawa ni Gadis, at si Susie sa tuwing magkasama sila. Tensyon na hindi niya maipaliwanag kung ano ba yun. May mga eksena sa movie na ito na halos walang dialogue, pero ramdam na ramdam mo yung mga awkward tension. Yung tipong habang nagsasalita si Gadis ay palihim na nagtititigan itong si Susie at si Adika. Doon pa lang mararamdaman mong may mali na. Habang lumalalim ang kwento, mapapansin ni Gadis na may pagbabago sa kanyang asawa. Madalas, wala nang focus itong si Adika. Malamig na makitungo at parang may itinatagong problema. At dito, mas naging intense yung movie. Hindi agad pinakita yung buong katotohanan. Sa part ng movie na to, dahan-dahang binuo ang paranoia at pagdududa nito ni Gadis. Kaya habang tumatagal yung movie, mapapaisip ka na lang na may mali nga ba? O baka ino-overthink niya lang yung lahat. Isang gabi, lalong lumalim yung pagdududa nito ni Gadis dahil nakita niya yung kakaibang closeness between her husband at sa kaibigan niyang si Susie. Walang malaking confrontation agad pero may bigat yung atmosphere. Yung simpleng tihinginan at katahimikan ay mas mabigat pa kesa sa sigawan. Habang tumatagal itong si Susie ay mas nagiging manipulative. Magaling siyang magkunwaring concern at inosente kaya mas lalong naguguluhan ang isip nito ni Gadis. At habang nangyayari yun, unti-unti namang nasisira ang trust sa loob ng pamilya ni Gadis. May mga eksena din na frustrating panoorin dahil makikita mo kung paano pinipilit ni Gadis na ayusin ang kanyang pamilya habang ito namang si Adika ay unti-unting lumalayo sa kanya. Sa isang bahagi ng pelikula ay napag-connect na nito ni Gadis ang lahat ng hinala niya. Hindi agad ibinuhos ng movie na to yung buong sikreto sa isang scene lang. Pero doon mismo nagsimula yung bigat ng istorya. Ramdam mo yung betrayal, yung emotion, yung confusion, at yung emotional damage na unti-unting sumisira sa kanya. At mas lalo pang uminit ang tensyon sa pagitan ng tatlo nung lumabas na ang buong katotohanan. Lahat ng itinatagong emosyon, galit, at kasinungalingan ay nagsimula ng lumabas. At dito mo makikita kung gaano kalaking epekto ang kayang gawin ng isang taong marunong magmanipula ng emosyon ng ibang tao. Pero ang maganda sa movie na to, hindi nito basta ibinigay yung ending. Habang akala mo, alam mo na yung mangyayari. May mga moments pa rin na magugulat ka at mapapaisip ka kung sino ba talaga ang totoong biktima. Ito yung klase ng psychological drama na hindi lang puro away, sigawan at cheating. Mas nakafocus ito sa emotional tension, pagkawala ng tiwala, at kung paano kayang sirain ng maling tao ang isang relasyon mula sa loob. Kaya kung gusto mo ng movie na unti-unting sisira sa emosyon mo habang pinapaisip ka kung kanino ka ba dapat magtiwala, Hidden Enemy is worth watching hanggang dulo. Hindi ako nag-spoiled ng maraming scene dito kasi gusto ko mapanood mo ng buo. Tapos balik ka sa comment section ko para magpalitan naman tayo ng kuro-kuro. Available ito sa Netflix kaya tara, Netflix and chill!